Anti-Aging Tips Part 2. Kung healthy ang body, healthy ang skin. The older I get, mas napapansin ko, mas nagiging importante ang health ko sa loob kaysa sa yung mga pahid-pahid na nilalagay ko on top of my skin. Number one adjustment ko was bawasan ang processed food. Anything instant or canned at syempre junk food, hindi na dapat inaaraw-araw. Ang hirap nito for me kasi bukod sa masarap, ang dali pa niyang i-prepare at kainin. Pero ganun talaga, para sa akin, kailangan pang cheat day na lang sila. The way we eat affects our long-term health and our skin. Pag sunod-sunod na araw akong nagpa-processed food, napapansin ko lumalabas siya talaga sa balat ko in terms of pimple breakouts, dull skin, rough skin texture. May kilala nga ako na nag-try ng mga skincare set para mabawasan ang pimples niya sa skin, pero walang effect. In fact, some skincare sets made the problem even worse. But after consultation, it turns out allergic pala siya sa mangga. Mangga yung major cause ng pimple breakouts niya. So, tinigil niya ang pagkain ng mangga, tinigil din niya yung mga skincare set, she switched to a hypoallergenic mild soap, and within 2 weeks, mas nag-clear up yung skin niya. Tipid pa siya sa skincare. As we age, kulang na ang pahid-pahid ng products to get good skin. Paalala lang din, iba-iba tayo ng skin condition and genetics. So, to find out what works best for you, consult a doctor that you trust. And yes, hassle magpakonsulta sa doktor, pero in the long run, kung nakuha mo ang tamang advice at na-apply mo ng tama sa buhay mo, hindi mo na kailangan magpabalik-balik sa doktor. Lalo na kung mas naging healthy ka dahil dun sa payo na yon. Prevention is better than a cure. Taking care of your internal health is just as important as external skincare.